Liham ng isang ina. Magandang umaga muli. Ako po si Mrs. Angelica Yulo, ang nanay ni Carlos Yulo. Ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko, kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose. Umabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon. Dahil buong sambayanan, alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan naway nananatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perpektong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perpektong anak at walang perpektong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali man kung naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin. Hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag-uwi mo upang maayos ito. Hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayunpaman, humihingi ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga panahon na yon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Patawad, anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang
iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng panayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin naming humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Sorry. Sorry. While she's composing herself, Tony Raymond, with humble apologies, could you kindly repeat what you said earlier before you give way to the statement? Just lang, mga snippets. I'm representing Mrs. Yulo for free. I'm doing... Wala pa po kasi kaming solid plans po. Hindi pa rin po namin po kasi napag-uusapan ng husband ko. Kayo po ba'y nagkausap na ni Kaloy since kahapon or after po ng kanyang pagkakapanalo? Hindi pa. Kahit ba po wala po? Ma'am, sa isang interview, Maris Sumari po si Gio Mensa. Sa isa pong interview, sinabi niyo po na hindi po kayo ang lalapit sa kanya dahil baka mapag-isipan kayo ng masama ngayon, nanalo na siya, marami na siya mga incentives. Pero dito po sa paglapit niyo po ito, pagharap po ninyo sa publiko, ito po ba ay isa ng paraan na kayo na mismo ang lumalapit sa kanya? And mas makikita po ba natin na personal na mismo kayong lalapit sa kanya, hindi lang through the media or through public, kundi kayo mismo ay mag-exert na ng effort to talk to him directly? Ay, sa bagay na po yan, no? Sa amin na lang po ng pamilya po namin yan. Kami na lang po yung mag-uusap-usap po tungkol po yan. Kayo po ni Mr. Yulo, nagkausap na? Ang husband ko po. Opo. Madam, gusto po kayo, I'm Peter Artesio, I'm sports writer po ako, sinusunod ko na po sila Kaloy nung bata pa sila, 12 years old pa lang siya, 11 years old. Ano po, gusto po ang lagay ng mga bata itong ni Eldro, si Isa, kinuha ko sa pangalong pambansa. Kumusta naman rin, wala po sila, kumusta interaction sa kapatid nilang nakakatanda? Si Eldro po, saka si Isa, especially si Eldro, no, nakikipag-usap siya sa kapatid niya. Okay naman po yung samahan nilang magkakapatid po. Nagkakaroon po ba ng interaction regarding yung nangyari sa kanya sa Paris, yung mga bata? Pardon? Nagkakaroon po ba sila ng pag-uusap, communication, yung mga bata tungkol sa kanya ng kuya? Opo naman po, pag-uusapan naman po nila sa bahay, especially nung nanalo po siya. Kung kinakausap niya yung silip ng kuya niya, yung mga kapatid niya dito sa Manila? Hindi ko pa po kasi na yung mga anak ko po, no, kasi medyo na-busy din po ako this past few days po. So parang hindi ko pa po sila nakakausap din po ng maayos. Attorney, anong plano po ninyo doon sa gumawa ng account na Angelica Yulo? Sabi niyo po kanina, hindi po yun ay totoong account. Dahil ng pagbati, nagpapasalamat siya, una po yun, at ina-acknowledge niya po ang inyo pong pagbati. Pero nagpa-flashback po sa kanya yung mga masasakit ninyong tinuran o sinabi sa kanya. Ano po yung masasabi niyo dito? Genuine po ba ang inyong pagbati? At pangalawa, nagpa-flashback pa rin po sa kanya yung mga masasakit po ninyong sinabi? Sa bagay na yan po, no, hindi ko naman siya masisisi kung nagpa-flashback talaga kasi syempre na words are talaga, painful talaga kapag naisabi mo yan, and
Yung genuine po yung pagbati ko sa kanya. Oo naman po, genuine po yun. So, nasa sa kanya din po yun, kung alam naman din po niya yung estado. So, hanggang ano na lang po, likitudad na lang po, hanggang yun na lang. Isa po sa mga pinagmulan daw ng inyong hindi pagkakaunawaan ay si Chloe. So, ayaw niyo raw po talaga kay Chloe. Maaari po bang malaman kung totoong ayaw niyo kay Chloe at maaari po bang malaman kung bakit? Sa bagay na po na yan, no, siguro, ano na lang po, kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin, in private po. Sana respetuhin po. Okay, we respect that na. Pero may chance po bang pagbigyan niyo si Chloe bilang girlfriend niya dahil mahal siya ng anak ninyo? Sa ano na yan, kami na lang po ang mag-uusap po. Kasi Kami na lang po. Kasi, dinidepensahan po niya yung mahal daw po niya si Chloe. itatakal na lang po namin yan, no, within our family po. Sakaling umuwi or pumunta sa bahay po ninyo, si Kaloy, ano yung una mong ihahanda ng pagkain para sa kanya? Yung paborito nila kasing, ang paborito niyang food is sinigang, adobo, and caldereta. At yun ang ihahanda mo pag umuwi siya sa bahay. Namimiss mo? Siyempre po, walang inang hindi namimiss ang anak niya. Lalo, matagal na panahon namin siyang hindi nakasama. Hindi lang naman po ako ang nakakamiss sa kanya. Pati yung mga kapatid niya, namimiss siya ng papa niya. Bakit po kaya nakapagsalta si Carlos na yung ang pinili po niya yung Chloe isa sa inyo? Sa bagay na, Objection, witness has witness to be incompetent. Attorney Fortune, question again from, because I have historical perspective over that. In fact, I covered May sinabi pa po siya doon, pasensya na po, but I will have to ask this. Sinabi po niya na inubos niyo raw po ang laman. Nasa kanya ang withdrawal statement. Again, when it comes to the money matters issue, walang ni isang katotohanan. Hindi ako lumalapit sa anak ko na parang actually dumating sa time na hinahanap ako ni Kaloy sa crowd. Nasaan ng mama ko? Kasi nahihirapan kaming lumapit at naiintindihan namin na parang kahit ako bilang isang ina hindi makalapit. Kaya ang ginagawa na lang namin ng husband ko is sa hotel kami nagpupunta para makausap siya. So, walang mga yon, katotohanan yung mga, at parang walang strengthening coach actually, nabanggit sa akin ng isang parent na parang walang strengthening coach sa gymnastics. Mrs. Yulo, sa kabila ng pagpapatikos ng buong bansa at mga pananaw at mga nasabi sa'yo, saan ka kumukuha ng lakas o tibay ng loob sa pagharap ng hamon sa pamilya? Sa mga anak ko, especially dun sa eldest daughter ko, nakasuporta sa akin dahil nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Alam niya na every time na kahit simple lang labas tayo, tayo rito, na-appreciate ko yung effort ng mga anak ko. Si Isa, kino-comfort niya ako. Si Eldro, ganun din. So, lahat ng lakas ng loob sa mga anak ko lang ako kumukuha. Ano pangalan first name ulit, ma'am, nung panganay niyo, yung babae? Joriel po. Ma'am, so sinabi po ni Carlos na sana po ay mag-heal na rin daw po kayo at mag-move on. Napatawad niya na kayo at kayo rin narinig namin kanina na humingi ng patawad. Ano po yung gusto niyo sabihin dun sa
statement dun sa pahayag na yun ng anak ninyo. Sana mag-heal na kayo, sana maayos daw po ang inyong kalagayan, i-celebrate na lang daw yung sakripisyo at paghihirap ng mga atleta. Sa kalagayan, okay naman lang po kami, no? Ayos lang naman po kami, maayos kami. Yung sa paghila, actually yan yung pinagdarasal ko rin na malasan yung pain, mabawasan. Na, yun yung pinagdarasal ko na lagi kong na gusto kong mawala yung pain na matagal na nandito sa dibdib ko. Ano po yung pinanggagalingan ng matagal ng nasa dibdib ninyong sakit? Sa bagay na po yan, kami na lang po yung sasagot ng family ko. Ma'am, doon sa gumawa ng fake account, ginamit po ang pangalan po ninyo. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya? Sa mga gumagawa po ng mga fake accounts po, kumbaga parang maging masaya na lang po tayo, no? Huwag po kayong manira ng tao na hindi nyo naman po kilala at wala po kayong alam sa buong mga pangyayari. Kaya sana tumahimik na lang po kayo at iwasan nyo na pong gumawa ng fake accounts na grab lahat ng mga pictures and mga post po. Mrs. Yulo, Portugal East po, salamat sa time niyo. Sa Facebook and TikTok post ni Carlos Yulo na pinost na last night, i-indicate din doon ni Luisan Jose that they created a Facebook messenger group with the parents of Carlos Yulo and the parents of Luisan Jose. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Yung GC. With the family. Yes po, totoo po na gumawa sila, pero paano ba sasabihin? That's it. Okay na po yun. Parang ayos na po ko doon. So, totoo po na na-meet nyo din po yung parents ni Chloe San Jose. Yung mother niya po, Paano nyo po ma-describe yung relationship ni Sir Mark at ang relationship nyo po with the parents of Chloe San Jose? No. ay, no comment po ako dyan po, no? Kasi hindi naman sila nag-meet. Sa ngayon po ba, after nitong mga nangyaring lahat na ito, unti-unti nyo na bang natatanggap bilang girlfriend ni Kaloy, si Chloe? No. No comment po. No comment po. Mrs. Yulo, nung okay pa po kayo ni Kaloy, ano po yung paborito niyong bonding activities? Paborito namin, actually, nasa ano lang kami sa bahay lang po. Nag-uusap, nagkukwentuhan doon sa kwarto niya po. Lahat kami ng mga kapatid niya po kasama. Sa susunod na mga laban ni Kaloy, meron kayong gustong naisabihin sa kanya or anong magiging paninindi, susuportahan niyo pa rin ba siya ngayon sa masusunod niyang magiging laban? Oo naman po. Mrs. Yulo, bilang ina po ni Kaloy, may advice po ba kayo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang cash incentives at lahat ng mga awards na nakuha niya galing sa Olympic Win? Sa bagay na po yan, no? Wala po ako masasabi kasi panalo niya yan, so kanya yan. Yun lang po yung masasabi. So siya na po nga hawak. Kasi nasa tamang age naman na po siya. So dati kaya niyo hinawakan because he was still a minor? Yes po. Ako naman po kasi yung bank account nila kasi since nung mga bata pa sila, elementary, so lahat ng pinamaskuhan, cash incentives, pumapasok po dun. So hanggang sa nag-upgrade lang siya from junior savings account to regular account. Sir, so far ito pong nangyayari sa inyo is considered a distraction. So, moving forward,